Si Pulong Duterte napapraning na naman. Pinaniniwalaan kasi ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na si dating Senador Sani Trillanes ang ipinadala ng pamahalaan para mag-welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi ni Pulong Duterte, si Sani Trillanes ang nag-welfare check kay Digong sa ICC. Pinaniniwalaan ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na si dating Senador Sani Trillanes ang ipinadala ng pamahalaan para mag-welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Court. Noong Miyerkules, inalmahan ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ang umano'y welfare check sa kanilang ama na isinagawa ng mga opisyal ng Philippine Embassy. Anya, iniuulat raw nila ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Basahin ko po yung buong statement ni Pulong Duterte. Sabi niya, si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti-rabies shot mo. O nga pala, strict ang Netherlands. Siguradong dinaang ka muna sa quarantine ng mga hayop. Kasama mo rin ba ang tuta mong si Las Cañas? Huwag ka mag-alala, magkakaganyan ka rin sa selda. Hintayin mo lang. Umuwi ka na sa Pinas at harapin nyo na mga kaso ninyo. Mga duwag kasi kayong mga sundalong kanin. Sige na, balik ka na at nang makareport ka na sa mga amo mong bangag na mga praning. Sayang naman ang flood control funding na binayad sa'yo. May napansin ba kayo sa statement ni Pulong Duterte? Ako, para sa akin, sarili ko lang to yung mga gantong tao na kung magbitaw ng statement na kailangan mong manira, mangliit, gumawa ng akusasyon, ng mga aligasyon, yan po ang mga may itinatago. Kasi dapat kung wala kayong tinatago, hindi ba dapat cool lang kayo? Kasi alam nyo deep inside you na kayo ay malinis, wala kayong ginawang kasalanan. Bayaan mo yung mga nagbibintang sa'yo dahil sila ang dapat na maglabas ng ebidensya. Hindi, ibaliktad Ang ginagawa ni Pulong, dinadaan niya sa galit. Tinatawag niyang Trililing, tinatawag niyang bangag si President Bongbong Marcos at mga praning. Sino sa tingin niyo ang praning? Hindi ba si Pulong? Nakasisiguro ba siya na si Trililing ang pinadala ng gobyerno para mag-welfare check? At pansinin ninyo, hindi mawawala sa statement ni Pulong o ni Baste o ni Sara o ni Digong ang salitang bangag. Wala naman silang maipakita ni isang ebidensya. Diyan na lang, red flag na po yan. Kung ang taong nag-aakusa at wala naman maipakitang ebidensya, sigurado pong gawa-gawa lang yan. Pagbibintangan niya si Trillanes o si Trililing na nagpunta doon at pinadala daw ng ating gobyerno para mag-welfare check. Pero paano si Trillanes ang ipapadala doon? Hindi naman nagtatrabaho si Trillanes sa gobyerno at hindi siya parte ng konsular ng Pilipinas. Ang pinadadala lang po sa mga welfare check, yung may kinalaman sa konsul o yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, which Sani Trillanes is not. Kasi gusto nilang palabasin, silang magkakapatid, na mali yung ginawang pag-welfare check kasi hindi daw ipinaalam sa pamilya. Pero ayon po sa tugon ng ICC, lahat ng bumibisita sa detention facility ay may pahintulot o mismong hinihiling ng nakadetine ayon sa kanilang tuntunin. Hindi kailangan ipaalam sa miyembro ng pamilya. Basta pumayag yun mismong detainee. So, ibig sabihin nito, pumayag si Rodrigo Duterte na siya ay puntahan, pasyalan at tingnan yung kalagayan ng kanyang kalusugan. Nakita ninyo ang ginagawa ng mga Duterte? Nagpapakalat ng fake news para maniwala ang mga supporters nila. Yes, mga supporters na lang po nila ang naniniwala sa kanila. Mga supporters na unti-unting nababawasan. Paano ba naman? Maririnig mo sa mga dating supporters nila, paano sila magpapatuloy magsuporta sa pamilyang puro kasinungalingan, puro paninira, puro aligasyon, puro pagpapabagsak sa gobyernong ito, puro pagbibintang, name-calling, pagmumura. Yan ba ang gusto ninyong suportahan? So marami na po ang tumiwalag sa kanila. Lalo na itong mga isyong lumalabas.
Sinabi ni Sara Duterte na nalaman daw niya sa isang hospital staff kung saan dinala si Digong. Hindi po pwede yun. Dahil sinabi ng ICC, private matter po yan. Walang ibang makakaalam. Kung gusto nilang ipaalam sa pamilya, gagawin nila yon. At ang mismong grupo na pinadala ng Pilipinas para mag-welfare check dyan, hindi po sila ang maglalabas ng impormasyon. Pababayaan pa rin po nila ang ICC ang maglabas ng ulat sa kalagayan ni Digong. So, doon pa lang sinong hospital staff ang nakausap ni Sara? Dahil alam niya na private matter yan, hindi maglalabas ng impormasyon ng ICC tungkol sa kalagayan ni Digong. So, ang ginawa ni Sara, ang sabi niya, isang hospital staff daw ang nagsabi sa kanya. Ang galing naman ng mga galamay ni Sara Duterte. Hanggang doon sa ospital na pinagdalhan ng kanyang ama, ay nakakuha siya ng information. Sinungaling. Fake news po yan. Bakit hindi ilabas ni Sara Duterte yung pangalan ng hospital staff para magkaalaman kung totoo yung kanyang sinasabi? Pero balik tayo kay Pulong. Sinasabi niya na si Trillanes daw ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check. Pero ayon po dito sa balita, pumunta si Trillanes sa The Hague, Netherlands mula September 16 hanggang 18 bilang delegado sa 10th Seminar on Cooperation sa ICC. Hindi po para mag-welfare check. Dahil wala pong karapatan si Trillanes na mapasama sa team na mag-welfare check kay Digong. Napraning kasi itong si Pulong Duterte nung nag-post si Sunny Trillanes ng ganito. Nakita niyo yung picture ni Sunny sa labas ng ICC, tapos may caption na, "Relax lang po, nasa loob pa si Dutz, naghahanap buhay lang ang abogado nila." So yun na-trigger na itong si Pulong at sinabi niyang si Trillanes pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. O baka naman kasi kaya nagpunta si Trillanes sa The Hague, Netherlands ay para alamin ang estado ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa. So mukhang desperado na po talaga ang mga Duterte. Kailangan nilang maglabas ng mga aligasyon, na mga kwento, na mga fake news para mapagtakpan yung kanilang mga insecurities. Siguro alam na nila na pababa na ang popularidad ng Duterte family. At sa mga ikinikilos nila at sa mga statement nila na hindi nawawala yung paninira, yung name calling, yung pagmumura na hindi mo maririnig sa mga talagang edukadong pamilya. So, hinahamon niya si Trillanes, "Hoy, Trililing, harapin mo ang iyong mga kaso." Hindi nga ba't hinihintay nga ni Trillanes na kasuhan siya ng mga Duterte tungkol dun sa ibinunyag ni Trillanes kaugnay sa mga bank accounts ng mga Duterte? Hindi nga ba ang sabi-sabi? Kaya nga hindi mademanda ng mga Duterte si Trillanes tungkol dyan sa inilabas niyang expose sa mga bank accounts ay dahil mauungkat at kailangan ilabas ng mga Duterte lahat-lahat ng nilalaman ng kanilang mga bank accounts. Trillanes, sabi ni Pulong Duterte, mag-report ka na daw sa amo mong bangag. Sos naman! Natatawa talaga ako tuwing babanggitin ng mga Duterte yung salitang bangag. Kasi laging bumabalik sa aking isipan itong picture na to. Yung itsura ng pamilyang nag-aakusa na bangag daw ang pamilya ni President Bongbong Marcos at yung inaakusahan. Sa tingin ninyo, sino ang mas mukhang bangag at mukhang praning?